Wow! So, ayan guys, hello. December 4, pang video na ito. Ngayon ko lang ma-edit kasi sobrang busy ko nga. So, today is may tawag doon, sa araw na ito ay nagkaroon ako ng day off na ako lang. Kasi mostly day off ko is Sunday, is nandito yung mga anak ko. So, wala akong time para mag luto or whatsoever sa labas na mag ano ng garden ko. So, ito yung time na ako ay nagpitas na ng buong sili kasi nga ay taglamig na, magpo-freezer baga magpo-frozen season na. So bago siya ma-frozen ay akin na siyang pinitas at lulutuin ko siya with alamang at gata. Napakasarap po guys. Then main talaga dito sa luto na ito ay sili. So watch until end guys at tayo ay mag shout out sa lahat ng mga channel members at kung available ang iyong join button na same price, ako din ay mag-join sa iyo at sa lahat ng mga gusto mag-join ay mag-join lang po kayo sa akin at ako din po ay mag-join back sa inyo. So please watch until end sa vlog na ito at for sure mag-i-enjoy kayo sa ating recipe ng sili. Napakasarap po guys. Niluto ko siya kasi nga medyo maanghang siya, kaya niluto ko na lang siya instead nga pang salad sana ito na sili. Yun, niluto ko siya kasi nga medyo may pagka maanghang siya. At napakasarap po ng luto na ito. So sana mag-enjoy kayo hanggang dulo and please do subscribe sa ating mga channel members na aking isa-shout out. So ayan guys, pasensya na sa mga hindi ko kaagad na babalikan at sure naman basta nandiyan yung comment ninyo sa labas ay sure na kayo ay aking mababalikan. So please watch kahit hanggang kalahati lang guys at the best is itodo natin hanggang dulo para makapanood tayo ng maraming ads. Makakatulong tayo sa system na ating ginagamit ng YouTube at the same time makakatulong tayo sa ating content creator na ating kaibigan sa YouTube. So, nang sa ganun ay matuwa sa atin ang system at mas magiging matibay ang channel natin. So, wag po tayo matakot manood hanggang dulo guys kung less than 20 lang naman ang video. Sa ganun ay makatulong tayo sa YouTube at the same time sa content creator at magiging maganda din ang reflection nun sa ating channel. Kasi lahat ng ating activity dito sa YouTube is nakikita ng system. So, if you are doing good, syempre, ipopromote ng system yung channel mo. So, sana hanggat kaya natin gawin na itapusin ng isang video, tapusin natin. Then, please do like. Wala namang pong bayad ang like. So, like lang natin para mag-notify ito sa ibang channel na hindi natin subscriber. So, ibig sabihin, mag-notify ito doon sa channel na mga subscribers pala natin, yung ating napanood at ating na-like na videos. Kaya, laging sinasabi ng mga malalaking channels na please do like nang sa ganun ay isa yan sa way ng pag-promote sa isang channel na mapanood sa ibang mga hindi natin subscribers, yung ganun. So yun guys, yan ang dami ko pong napitas, ang dami ko na kasing naipon. Bawat pitas ko na ilalagay ko sa freezer, tapos bihira lang naman kasi ako magluluto din may sili. So, halos laman ng aking freezer ay puro sili na. So, kaya guys, naisipan let's kong gawin continue. ito. So, guys, Last harvest. Talagang last harvest dahil tinanggal ko na yung puno. So, bago siya ma-freeze, dahil nag 0 degree na dito. Then, next, ng 0 degree is minus na. So, bago siya ma-freeze, actually, ang dami ko na ito sa freezer, guys. Halos puro sili na lang yung laman ng freezer ko. Walang pambili ng meat, sili na lang. So, yun. Itong last harvest ko, I decide to cook using shrimp paste and a coconut. Then, I add a little bit of pork. Then, I use garlic. So, yun. Gagawin natin siyang chili paste with twist, bagoong. So, yun. Pwede na siyang diretsong pang ulam or panglagay sa mga luto like mork, mish, like fork or kahit ginataan na chicken or yun, basta everything under the sun. So pwede na siyang gamitin.
Ginawa ko na ito last time, pero hindi ganun kadami. Kasi last year is pag nakakita ako ng ganito guys, talagang pag uwi ko galing sa trabaho, kinakain ko na siya. Ngayon, this year, I will try to eat fresh. Kaya lang, mayroon na siyang anghang. So, malamang ang kanyang seedlings or before siya magiging seedlings, yung kanyang lahi ay nalahian ng siling maanghang. So maanghang na siya, kaya hindi na ako natutuwa sa kanya. So pitas lang ako ng pitas, tapos lagay ako ng lagay sa freezer. Din sobrang dami na kasi. Ayan, bago ko siya masama sa pagluto. Kita nyo guys, insekto yan na mabaho. Bago siya masama sa pagluto kasi green siya. Tapong ko na siya. So yun, hindi na ako, natakot na ako kumain kasi ayaw ko ng sobrang anghang din. Okay lang kumain ng sili na maanghang, pero yung yung sobrang anghang ayaw ko na. So yun. Ayan, sayang kinain ng insekto, pero pwede pa yan. Kasi yung insekto na yan ay hindi yan nabubuhay. Namamatay yan at kinakain ng ibon. So yun, speaking of garlic nga pala, 'di ba may na-upload ako na garlic na planting yun ng brother ko. So, bakit pula siya? Kasi ang kanyang siblings is from Spain, which is tinanim na siya dito ng hapon. So, product of Japan, na which is galing siya ng Spain yung kanyang tsura. So, ito naman, China. Ang tanim ng aking brother guys, speaking of tanim garlic, is international. So, mayroon siyang tanim na Spain ang kanyang siblings, mayroong Russia, mayroong Italy, mayroon din siyang Japan, tapos mayroon siyang, basta tingnan niyo lang sa upload niya, ang dami-dami. So, bawat garlic, ito napakabango. Tapos, ito naman, parang ang kanyang amoy is parang may kasamang sobrang amoy niya, parang naglasa na siyang, or na siyang malangsa. Siguro dahil din sa fertilizer na ginamit nila sa China. So, yun yung pinagkaiba sa, different types of garlic. So, yun yung aking share about that. Then, watch nyo lang po yung upload ng aking brother na nasa Canada siya naka-base, Ontario, Canada, na which is binibenta din niya yung kanyang mga garlic. So yun yung aking share about sa may mga online buyer siya, may mga pick up buyer siya. So ang lupa naman na kanya ginamit is vacant lot ng backyard ng kanilang bahay ng kanyang pamilya, ng kanyang asawa, kasi ang may bahay doon is yung pamilya ng kanyang asawa. Then ang the rest na mga planting area niya or location niya is pinagamit lang ng mga Pilipino din, na which is walang time para magtanim. So, para daw maliwalas ang kanilang paligid, pinagamit doon sa brother ko. So, ginagawa ng brother ko yun during autumn niya tinatanim. Tapos, hina-harvest niya yun is summer or July. So, itatanim niya. Tapos, dadamuhan niya. Then, after that, babalikan niya is harvest season na. So, kasi ang brother ko is nagtatrabaho siya sa, sa post office ng Canada. Post office ng Canada ang kanyang trabaho. So, yun yung kanyang pinaka extra income, ang pagtatanim ng garlic. So, ganito kadami guys. Gagawin natin itong paste with using shrimp paste, coconut milk, and also lots of garlic and sibuyas. Ay, sibuyas baga. Wala akong sibuyas. Out of stock ang sibuyas ko. Meat. So, keep watch until end. At for sure, magugustuhan nyo ang luto kong ito. So, yan, slice natin siya sa desired na size na gusto natin. Kasama na yung, guys, yung buto. Dagdag, din yan siya, dagdag lasa. At, may nagsasabi na, buto daw ng kamatis at buto ng sili ay hindi daw advisable na kainin. Kasi daw, papasok daw sa, saan ba yun? Kidney? Nakakapagtaka, butas ba yung bituka natin? Kasi ang alam ko, ang ating pagkain is nasa lang yun nasa bituka lang yun Tapos yung mag-supply sa ating mga organ is yung blood na, hindi na yung food na direct sa direct sa ating mga organ. Napaisip lang kasi ako na napanood ko. Sabi ko, yun, butas yung bituka at napunta doon ang buto ng sili or buto ng kamatis. Malambot ang buto niya. Yan. Kasi hindi rin siya ganun kadaming buto. Actually, sweet pepper talaga ito guys. Sweet. So, pang salad lang talaga siya at pangkain hilaw lang talaga siya.
Kaya lang, siguro nung itinanim nila ito, or yung seedlings na kailang tinanim, may katabi na maanghang. So, nung namulaklak sila, yung bubuyog na mula sa maanghang pumunta dito sa matamis. Kaya na-mix na ang kanyang DNA, kumbaga. Yun yung aking naisip na reason kaya siya nagiging maanghang. So, malamang yung bumili ng mga siblings, magrereklamo din doon sa gardening na binilhan na bakit nagiging maanghang. Kasi last year talaga is natuwa talaga ako dahil as in sweet. Napaka-sweet, napaka-juicy. Nung parang kumakain ka ng peras. Tapos this year, sabi ko magtanim ako. Aba, pasaway, maanghang. Diba? Kaya sabi ko, ilagay lang kita sa luto. Hindi naman siya sobrang anghang, kaya lang yung ano niya, yung imagine mo na matamis, yung inimagine ko last year na sweet talaga siya. Ay nawala yung imagination na yun. Kaya nairita ako. Napakasarap pa naman sana kasi talagang juicy eh. So yun lang yung aking kwento about sa buto. Kasi dagdag ano din yan siya, pang dagdag panlasa kumbaga. So yun guys, ituloy ko lang paghiwa ko kasi mapapadaldala naman ako nito. Keep watching. And let's continue to cook. Ayan na po yung ating garlic and let's add the meat. Pwede nyo po itong gawin pang ulam or pang palasa sa ulam. Lalo na sa akin, lagi nagmamadali. Kahit nga asin lang, okay na sa akin eh. Pagka umaga. Walang mahagilap na ulam. So, kasi kahit ano, okay sa akin. Basta mga anak ko ay nakakain. Ang maayos na pagkain. So, yun po yung ating the way ng pagluto ng ating sangkatutak na sili. Sayang kasi kung masira lang eh. At hindi na magkasya sa freezer ko. Wala na akong mailagay. Puro na lang sili. At this point, i-add na natin ang ating salted shrimp paste. Ang bango. Amoy palang ulam na. Yummy, yummy. Pag uwi ka ng Pilipinas, mga ganitong pagkain, hindi mo papasok sa isip mo eh. Pag nasa ibang bansa ka na, saka ka magpag-isip na masarap kumain. Tulad ng tuyo, mga seafoods preservation. Kahit sobrang mahal. Kasi walang ganitong preservation na made in Japan. So, lahat ng mga product na binibili namin is product ng Pilipinas. Kaya expensive. Lalo na ngayon at nagmahal na ang lahat. Shipping fee, taxes, and everything. Ay, shit. Sa akin lang talaga walang nagmamahal. Nagmakaawa, no? Tapos, i-add na natin ito. Ating sangkatutak na sili. Sili lover. So, let's add the coconut milk or coconut cream. Isama na natin yung kanyang sabaw para maluto yung ating sili. Lumambot. So, ayan guys. At ating itong lutuin ng almost 1 oras. So, ito na siya guys. Lumutang na yung mantika. And this is the sign na pwede na siya. Pwedeng pang ulam, di ba? Sangkatutak na sili with bagoong and gata. This is perfect pang ulam. It's done after 1 hour.
So, ayan na guys. Kain na tayo. Time to eat. Nakabili ako ng galunggong. Once in a blue moon lang mayroong ganito. Yung red yung tail. So, yan ang ating finished product. Sili na binagoongan with gata. O, saan ka pa? So, ayan guys, that's it. Thanks for watching until end. Please do like, comment, and subscribe.